Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So, ito po pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi ito mga nakita nating balita patungkol dito sa bagong tambalan na naman ay sinusulong ng mga netizen patungkol dito kay Catherine Bernardo at saka dito kay Jericho Rosales mga kababayan. At dito matatalakay din po natin yung matinding karma na naman na nangyari dito kay Daniel Padilla mga kababayan, na kung saan may nakita rin tayong balita na sinasabi na eto raw pong bulsa nitong si Daniel Padilla mga kababayan ay tila wasak na daw po. Sa madalit salita, etong si Daniel Padilla ay naghihirap na mga kababayan. At dito matatalakay din po natin etong nakita rin nating balita patungkol dito sa isyong ayaw na makipag-usap nitong si Catherine Bernardo dito kay Daniel Padilla mga kababayan patungkol dun sa hiwalayang patungkol sa pera. Ano po, pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, ay hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga panibagong video or issue na katulad po nito. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa mansulok na mundo kayo naroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. So anyway mga kababayan, eto umpisahan na po agad natin itong ating talakayan dito sa nakita nating balita galing dito sa Energy FM 106.7. Patungkol po dito mga kababayan, sa Catherine Bernardo ayaw na makipag-usap kay Daniel Padilla tungkol sa pera. Mga kababayan, so ito, ibig sabihin, sa madalit salita, dun sa usaping pera mga kababayan na kung saan yung pamilya nitong si Daniel Padilla ay may utang. Dito sa pamilya nitong si Catherine Bernardo mga kababayan, ayaw na daw pong pag-usapan itong si Catherine Bernardo. So ito, pakinggan po natin itong inilabas na balita ng Energy FM 106.7. Kanila po yan, hindi po yan natin at gagawan lamang po natin ang reaction video. So i-play na po natin. Eto nang chika. Mabuhay ka, Pinay. Minsan natuwa ang lumikha. 7,000 bagla ang 7,000 bakla. Dami nun. Pagod ka. Pero eto na. Kung hindi mapapagod ang 7,000 bakla, pero ito napagod na talaga, Mari. Alright. Kasi alam mo ba bakit? Diba? Parang tuluyan na nga daw na para bang isinara o nilagyan na ng harang ni Catherine Bernardo ang kanyang sarili kay Daniel Padilla. Ay, bakit? Kasi nga 'di ba recently meron silang binentang property. Sa madalit salita mga kababayan, itong si Daniel Padilla, malabo na na makabalik dito kay Catherine Bernardo. Yung kanilang relationship mga kababayan, malabo na magkaroon ng chance. Kasi nga kung isinasara na nitong si Catherine Bernardo yung pag-asa na magkaroon ng ugnayan dito kay Daniel Padilla mga kababayan, ibig sabihin, malabo nang makabalik or magkabalikan etong si Daniel at saka etong si Catherine. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Property, which is yung kotse. Diba na napag-alaman pala daw, sabi ng mga chismosa, inilagay lang pala doon talaga yung pangalan ni Daniel Padilla and walang ambag doon sa kotse. Si Daniel. It is purely the money of Catherine Bernardo daw. Diba? So ngayon, nung isinusole, kasi diba nag-break up, sinusole ni DJ yung kotse, ayaw nang tanggapin ni Catherine. Kasi nga naman, nga naman niya yun. Tama naman, diba? Yun daw ang sabi Tapos parang sinabi, sige, benta na lang. So ngayon, para daw bang may planong pagkikita dahil nabenta na yung kotse. Alam mo yun, sabi ni Catherine, just talk to my lawyer regarding the payment and transferring of funds. So ibig sabihin, Mare, lawyer na ang nag-aasikaso. Oh my gosh. So kumbaga yung mga property pa na na-involve in everything, diba? Pero yun nga, as in So sa madalit salita pala mga kababayan, yun palang nabentang kotse nitong si Daniel Padilla, wala palang ambag doon. Etong si Daniel mga kababayan. At sa madalit salita, kay Catherine Bernardo pala lahat yung perang ginamit doon. Ganun katindi mga kababayan. At saka ito pa yung pinakamalupit dito. Nung ibinabalik daw nitong si Daniel Padilla yung kotse mga kababayan dito kay Catherine Bernardo,
hindi daw po tinanggap. Kaya nag-decide na lamang na ibenta na lamang yung kotse. At dahil nga doon, mga kababayan, nung naibenta na yung kotse, pag-asa na dapat ni Daniel Padilla na magkita sila nitong si Catherine Bernardo. Kaso nga lang, mga kababayan, abogado na pala ni Catherine yung pinag-asikaso ni Catherine. Sa madalit salita, walang pagkikitang magaganap dito kay Catherine Bernardo at saka dito kay Daniel Padilla. Ganun po katindi. Pero hindi ang partida nagka-sports car, etong si Daniel Padilla, nang wala siyang nilabas na pera. Sa madalit salita, wala palang ambagang nangyari doon nung binibili yung sports car, mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. Talagang may umusbong na naman na balita nga daw talaga na yung kotse daw talaga ay binili ito ni kumbaga hindi actually binili kasi kumbaga dream car kumbaga parang gusto niya magkaroon ng sports car, so syempre bilang jowa, sige paluwalan muna kita kasi wala ka namang funds. Tapos kumbaga nailagay lang daw sa pangalan yun ni Daniel, kaya nung binenta ngayon solely pala kay Catherine lang yun na pondo. Tapos ngayon parang sinasabi nga niya na okay, anything with regards to pera is talk to my lawyer na lang. Diba? So, Mare, ano ba itong Talk mga balitang... to my lawyer. Badong. Si Panyero, Badong. Yung nag-lawyer ka pero ang bantot na ba? Attorney, Yung Badong. At saka na pangalan, mo? Attorney Badong Law Office. Parang peke. Sabihin mo na lang, di ba? I don't talk to me. Talk to my lawyer. Badong. Sorry po sa mga Badong ang pangalan. Pero Mare, ang banto talaga. Diba? Pero yun na nga daw. Kumbaga parang ngayon, sabi nga ng ilan na, malamang ito na yung part ng moving on stage ni Catherine, which is siguro naiintindihan na ibang netizen na, nga naman. Kasi kumbaga parang, bakit pa tayo magkikita kung pwede naman din, kung usapin lang naman din ng material things, diba? Padaanin lang natin sa lawyer. Parang so, ibig sabihin, Mare, hindi na talaga sinusubukan ni Daniel na i-win back si Catherine? Hindi natin alam kung ano yung steps. Pero yun naman. Kasi mga kababayan, may isa din kasi akong balitang nakita at napanood na kung saan, ang sinasabi naman doon sa balita, mga kababayan, parang si Daniel Padilla na yung sumuko. Parang dito ko din nata napanood sa Energy FM 106.7. Sa kanila ko din nakakita yun. Mga kababayan, na kung saan parang ang sinasabi si Daniel Padilla yung unang sumuko doon sa relationship nila ni Catherine Bernardo. Kaya nagkaroon ng breakup, mga kababayan, at doon na nga lumabas yung mga issue ng pambababae nitong si Daniel Padilla. So sa madalit salita, mga kababayan, kung si Daniel Padilla yung unang sumuko at sobrang nasaktan itong si Catherine Bernardo, malabo na talagang magkaroon pa ng second chance dito sa kanilang relationship, mga kababayan. I think hindi na ito second chance kumbaga maraming chance na yung ibinigay ni Catherine Bernardo dito kay Daniel Padilla, na akala nitong si Catherine is magiging okay na itong si Daniel at makukontento na di umano sa kanya, mga kababayan. At ang nangyari nga, since si Daniel Padilla nga yung unang bumitaw, doon na rin napagod itong si Catherine Bernardo. Parang gano'n, mga kababayan, yung nangyari. So ipagpatuloy pa natin mga updates sa ngayon kasi syempre 'di ba naghahatian na nga ng property. Tapos hindi rin natin alam kasi 'di ba ayon sa tarot card reading is parang meron nga pagkakautang itong si Ma'am Shikarla sa kanya. 'Di ba na hindi naman natin alam kung magkano or talagang ano. Na ayon kay Nay Christie ay 20 million daw. 'Di ba? Na parang nakakasad lang din, hindi ba? Kaya nga sabi nga ng ilan, 'di ba? Stop investing on something la pag magjowa pa lang. Akala ko sabi mo, kasi, stop and recue. Stop investing on something la. Hindi nyo rin naman pakikinabangan at the end. Diba? Kaya parang nakakasad lang naman yung balita na yun na parang tipo, talaga ba? Na nakakaloka. Pero alam mo, Mare, hindi rin naman natin masisisi si Catherine kasi syempre, di ba, pinaghirapan, di ba? Catherine. Catherine. Napaka-social nung Catherine. Ang social, grabe. Hindi ka mag-anak ni... Hindi, kasi kung tutusin talaga, mga kababayan, karapatan naman talaga ni Catherine na kuhanin yung mga
na pag-usapan nila ni Daniel Padilla. Ano po? Kasi unang-una, pinaghirapan talaga ni Catherine Bernardo. Sa panahon ngayon, mga kababayan, napakahirap kumita ng pera. Lalo na kung ikaw ay artista at alam naman natin, mga kababayan, pare-parehas, na ang artista at saka vlogger hindi permanent. Ano po, hindi permanent may kita, hindi permanent kumikinam. Ano po, dumarating yung pagkakataon na nalalaos. At pag dumating yung pagkakataon na yon, dapat may nakahanda ka na, mga kababayan. So ngayon, karapatan naman ni Catherine Bernardo na bawiin yung mga pinaghirapan nila na napag-usapan nila nitong si Daniel Padilla. Lalo na at pagdating nga doon sa sasakyan, walang ambag. Etong si Daniel Padilla, mga kababayan. At ang nangyari pa, parang kay Catherine Bernardo pa, kinuha lahat. Ano po, so ngayon, karapatan naman ni Catherine Bernardo na bawiin yon. Lalo na't ibinabalik naman ni Daniel Padilla. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin. David. Catherine ang apelido, Magalpo. Catherine Bado. Lady boy. Ayun nga, hindi natin masisi Catherine kasi alam mo sa mga relasyon kagaya niya na nagkakaroon ng hiwalayan na hindi maganda, ang nalulugi talaga minsan ng babae lalo kung marami kang na-invest. Totoo. Na ang akala mo na yung lalaking parang ito na nireregaluhan mo and everything. Pero hindi naman ako naniniwala. Siguro, alam mo, feeling ko naman din, hindi naman din ako naniniwala sa issue talagang parasahan itong kinukuha or something. Kasi, diba, at the moment na magjowa sila, siguro, nung mga panahon na yon, siguro kusang loob naman niyang ipinahiram yung pera. Ipapakiwari ko, Mare, kung kilala ko man si Daniel, na baka ang ginagawa niya ay, siguro sige. Pay when able. Sige, go. Kasi bilhin natin yan. Kasi gusto mo jowa kita. Oo. Ganyan. Or kung sakali nagkakasulian, siguro ang sinasabi na lang ni Daniel na hindi ko kayang gamitin to kasi hindi ko naman pinaghirapan to. Sige, balik ko na lang. Ang kaso, sinabi siguro ni Catherine na, okay, sige, balik mo na. Oo. Pinatulan. Mabilis ka usap. Oo. Ikaw naman, nilalambing lang kita. Ito naman, nagdadrama lang ako Sinusubukan ko lang kung papawiin mo talaga. Hindi mo pwedeng joke. Uy, B, joke lang. Hindi ka mabiro. Yung mga ganong aspeto, biro lang pala, yung tinutuhanan naman pala. Oo, tapos sabi ng parang ang hirap naman magbiro kung gano'n. Tapos sabi ni Ma'am si Carla, ikaw kasi anak eh. Oo. Daldal mo, anak. Di ka lang nanahimik. Pero alam mo, Mare, sana... Hindi naman binabawi. Sa ating pakiwari lang naman. Pero talaga ba? hindi natin yan narinig. Oo. Pero Mare nakakalungkot. At di rin ako naniniwala na itong si Daniel ay wala din naman na iregalo kay Catherine. Meron naman siguro. Ano? Marami din. Yung mga, Christmas card. Yung mga gag. Gag show. Gag show. Gag show. Badong. Kamutikan. Diba? Pero tama din, mga kababayan, yung sinasabi dito Sa isa kasing lalaki, lalo na at yan ay binigay ng babae or di kaya naman pinagkasunduan nyo ng babae. Parang masakit kasi sa isang lalaki na gagamitin mo yung isang bagay na hindi naman ikaw yung bumili at hindi naman ikaw yung gumastos doon. At lalo na at break na kayo at wala na kayo. Tapos nakikita mo na pinaghirapan ng babae na ipundar yan at hindi naman totally binibigay sa iyo. So ang gagawin mo, mga kababayan, doon, talagang ibabalik at ibabalik mo sa kanya. Tapos mga kababayan, na matindi pa nito kung ayaw naman tanggapin ng babae. So ang gagawin mo talagang pera yon para maibalik doon sa babae, mga kababayan. So tama lang yung ginagawa ni Daniel Padilla dito na ibinabalik niya dito kay Catherine Bernardo, yung pagmamay-ari naman nitong si Catherine, mga kababayan. Dahil gaya nga po ng sabi ko, pinaghirapan yan ni Catherine Bernardo. So okay lang naman na bawiin ni Catherine, mga kababayan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Yun na nga. Di mabalik nga tayo. Kumaga parang, ang sa akin... Umiwala yung kaluluwa ko sa'yo. Hindi ko may tatuwa. Hindi ko yung tinuloy kaya di-replay nyo yun. Oo, sige. Kamutikan. Di yun na nga. Kumaga parang, yun, parang siguro meron din naman mga moments na, siguro minahal din naman niya. Naramdaman din naman ni Catherine yun. But a certain point na siguro, syempre, may hangganan ng lahat. Oo. Diba? Na parang tipo, hindi ko nakakayanin. Paano? Hindi ko nakakayanin. Minsan lang ako napagod. Pagod ka na ba, Celine? Kemerut? Minsan lang ako napagod. Hoy, lagi kang pagod. Bakit mo ko iniwan? Buti na lang, you're there, David. Hoy! Ladies and gentlemen, Catherine Bernardo.
veteranong act. Ay, wala na pala, no? Na mayapang sumalangit na ang ating Baka idolong si Bernardo Bernardo. O hindi hindi siya Grim Reaper. Grabe ka naman. Ay, magpaalam na tayo. Tama, OT na naman tayo. Nandun na sa clock nung Oo nga. ng green. Anyway, so diba? Tawang-tawa na naman yung mga team replay. Nasa green clock. Ayun. Tama na. Commercial time na. Anyway, saan mo man ang ating unang chika for today's video? Sa aming pagbabalik. Nako, isang umating mong chikahan. So anyway mga kababayan, putulin na natin dyan. Ang maliwanag kasi dito, di ba yung iba naghahangad pa ng second chance mga kababayan. So ngayon, kung ayaw na makipag-usap ni Catherine Bernardo dito kay Daniel Padilla, isa lang ang ibig sabihin yan. Mga kababayan, malabo na makabalik or magkabalikan na itong si Catherine Bernardo at saka itong si Daniel Padilla. So ngayon, ang nakikita ko dito mga kababayan, unti-unti nang nagmo-move on. Etong si Catherine Bernardo, at sinasanay na niya yung kanyang sarili mga kababayan na wala na. Etong si Daniel Padilla. Kaya ayaw niya na makipag-usap or di kaya naman yung abogado na niya, yung pinapakiusap niya dito kay Daniel Padilla. Or dito sa kampo nitong si Daniel Padilla. So, para sa akin mga kababayan ko, tatanungin nyo, napakagandang galaw or move nitong si Catherine Bernardo para tuluyang makamove on siya. Yung hindi na niya kausapin, etong si Daniel Padilla. Pero much better mga kababayan, kung ako rin ang tatanungin ninyo, hanggang sa huling pagkakataon ay mag-usap din itong si Catherine at saka itong si Daniel Padilla para magkaroon ng closure sa kanilang dalawa mga kababayan. So anyway, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito na kung saan abogado na daw ni Catherine Bernardo yung pinapakiusap dito sa kampo ni Daniel Padilla sa usaping pera mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang komento ninyo hingil po dyan sa nakita po nating topic na ito na kung saan yung palang sasakyan mga kababayan na napabenta talagang pera lamang di umano ni Catherine Bernardo yung ipinambili doon mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo dito sa inilabas na video ng Energy FM 106.7. Kanila po yan. Hindi po yan natin ginawan lamang po natin ng reaction video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe nyo po yung kanilang YouTube channel. At pupunta na po tayo dito sa next topic po natin mga kababayan. Itong inilabas na video nitong si Nanay Christopher Min patungkol dito mga kababayan kay Daniel Padilla na kung saan masasabi natin, siguro yung mga basher ni Daniel, sinasabi rin ito mga kababayan na tila kinakarma na etong si Daniel Padilla buhat nung naghiwalay sila nitong si Catherine Bernardo mga kababayan. Dahil ito nga daw, sabi dito sa vlog nitong Showbiz Now na ni Nanay Christopher Min, ito daw bulsa nitong si Daniel Padilla mga kababayan ay wasak na, sa madalit salita naghihirap na paunti-unti etong si Daniel Padilla. So anyway, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa Showbiz Now na ni Nanay Christopher Min, mag-subscribe na po kayo. Ganon din po sa 1PH mga kababayan dahil doon nyo po mapapanood ang Christopher Minute. Kanila po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ang reaction video. So mag-subscribe na po kayo sa kanila at i-play na po natin etong video nitong si Nanay Christy. So anyway, i-play na po natin. Na sa SNN nang gagaling yung mga kwento dahil kapag ka napanonood sila, yun din ang pinag-uusapan ng mga nagsishopping, namamalengke, nag-grocery, mga Pilipino po sa iba't ibang dako ng buong mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At eto, Daniel Padilla pa rin tayo. Ay, lang iba. Abay, maganda naman po yung unang balita natin. Yung unang balita po dahil nagsalita na po ang pamunuan ng ABS-CBN na ngayong Pebrero, pipirma pa rin po ng network contract si Daniel Padilla sa kanila at mag-i-stay pa rin siya sa Star Magic. Ang gandang balita. So ibig sabihin mga kababayan, walang katotohanan yung kumakalat na balita. Nagawan pa nga natin ng reaction video na etong si Daniel Padilla ay chuchugiin na dito sa ABS-CBN. So ngayon, maliwanag naman na sinabi ni Nanay Christopher Min na magkakaroon ulit ng contract etong si Daniel Padilla dito sa Star Magic or dito sa ABS-CBN mga kababayan. So walang katotohanan na tatanggalin na or chuchugiin na etong si Daniel Padilla sa ABS-CBN. So ipagpatuloy pa natin.
Kasi diba? talagang di na siya, alam mo, may, at least may maaasahan siyang kita. Kasi napabalita nabibitiwan na raw siya. Palagay mo ba? O ikaw ang taga Star Magic, ikaw ang taga ABS, bibitiwan mo si Daniel Padilla. Sa tingin ko, kung ako kung ang opinion ko, hindi ko sa bibitiwan. Bakit? Ay, siya ang mainit na pinag-uusapan. Kaya alam mo naman ang mga taga Star Magic, kung sino yung mainit, yun talagang inaano nila. Ay, talaga. Hindi papakawalan. Hindi papakawalan yun. At Kasi nga, gaya nga ng sabi ko sa inyo, mga kababayan, kahit masama pa yan or maganda yung nangyayari ngayon sa isang artista, lalo na't kung ikaw ay pinag-uusapan, bad or good, still publicity, mga kababayan. Masama mang publicity or mabuti mang publicity, mananatiling publicity pa rin po yan. So ngayon, sa panahong ito, mga kababayan, ang labanan kasi, kung sino yung may pinakamatinding issue at pinag-uusapan, masama man yan or maganda, ikaw yung sikat, mga kababayan. At ikaw yung tinatangkilik ng mga production, mga kababayan, at ng mga advertiser. Katulad na lamang po, mga kababayan, itong si Andrea Brillantes. Ano po, bagamat siya po yung pinag-uusapan ngayon at mainit yung kanyang issue, siya po yung tinatangkilik at sinusuportahan ng maraming mga advertisement. Ano po, so anyway, ipagpatuloy pa natin. At nalungkot nga ang mga tagahanga ni Daniel, mga supporters niya. Dalang akala nila wala na talaga maaasahan na kontrata. Pero ito nga po at nagsalita na po ang mga taga-ABS-CBN na buo pa rin ang kanilang tiwala kay Daniel Padilla. Pipirma pa rin po at ang kontrata sa network. Mabuti Ayun, ka magandang. ayun. Kasi kung hindi, wala. Dire-diretso talaga ito. Mabibigyan siya ng mga proyekto. Ang tanong na lamang po ng bayan ngayon, ano kaya? Gagawa pa rin kaya sila ng mga teleserye at pelikula ni Catherine Bernardo na ang balita naman ay mukhang gustong sumubok sa ibang ahensya. Diba? Tingnan natin. Malalaman natin yan. ang tanong natin tangkilikin pa rin ba siya ulit ng kanyang mga tagahanga si Daniel Padilla? Siguro ang komento ko dyan, mga kababayan, kung sakali man kung sakasakali man, na etong si Daniel Padilla at saka itong si Catherine Bernardo ay magkaroon ulit ng pelikula, tingin ko tatangkilikin pa rin yan, mga kababayan, lalo na't nanggaling sila sa matinding breakup, mga kababayan. Yun nga lang, magkakaroon ng pagbabago dun sa kanilang pelikula dahil yung mga napapanood nyo dati na may mga pakilig-kilig pa, mga kababayan, parang mababawasan yan kasi nga magkaibigan na lamang po sila at hindi na iniisip ng maraming tao na sila pang dalawa, mga kababayan. Pero yung mga umaasa ng second chance dyan, kay Catherine Bernardo at kay Daniel Padilla, yan mga kababayan, yung mas tatangkilik ng pelikula nitong si Catherine at saka nitong si Daniel kung sakasakali, mga kababayan. Pero ngayon, mainit pa rin pinag-uusapan din yung about dito kay Catherine Bernardo at saka dito kay Jericho Rosales at saka yung kay Catherine Bernardo at kay Alden Richard, mga kababayan. Gaya nga sabi ko sa inyo, si Catherine napakagaling na actress na yan. Kahit sino magagaling na aktor, na ipapareha dyan, mga kababayan, talagang tatangkilikin niya ng mga manonood dahil nga sobrang galing nitong si Catherine Bernardo. So anyway, pagpatuloy pa natin. Bigyan mo kami ng mga dahilan, pati ang ating mga SNNers, kung bakit dapat ay pagbigyan pa rin natin ng isang pagkakataon si Daniel Padilla. Siyempre, una, bata pa naman si Daniel. Kaya, siguro intindihin natin siya kasi kung sa ano pa nasa adolescent stage pa rin siya. Come on! Lampas na! Ilang taon na Lampas na! Ikaw, ano sa palagay mo ang dahilan bakit pagkakatiwalaan pa rin ng ating mga kababayan si Daniel? Una, meron naman siya napatunayan na. Oo, ako nga kinokontra ko yung tinatawag siyang falling star. Ay, naku, wag Hindi naman. po totoo yun. Kahit paano, gamitan na po natin ang salitang kahit paano. May napatunayan naman po yung tao. Marami naman siyang pinakitang pelikula. Yun nga lamang, hindi niya masosolo yung kredito dahil kasama niya si Catherine Bernardo. Pero bahagi pa rin po siya ng tagumpay. Diba? Kaya susubukan ngayon natin siya ngayon. Kung walang Catherine Bernardo sa kanyang pelikula at proyekto, tignan natin kung tatanggapin siya. Kasi Catherine natanggap kahit hindi siya ang kasama. Nakatayo. Correct. Diba? At saka Daniel Padilla, meron pa rin pak. May ganun pa rin yung pangalan. Totoo. Hindi May siya dating, kaligwak-ligwak. Diba? At Mas dadami pa ang manonood at susuporta kay Daniel Padilla, mga kababayan, lalo na kung magiging action star siya. Kasi alam naman natin ang mga Padilla, tatak action star talaga po yan at sinusuportahan po talaga yan kada maglalabas sila ng mga bagong pelikula. Ano po, lalo na pagdating sa action, mga kababayan. So ngayon, alam naman natin pare-parehas na bagay din dito kay Daniel Padilla yung maging action star katulad nitong si Robin Padilla. At doon, mga kababayan, mas madaling mahahanapan ng mga kapareha
or leading lady, etong si Daniel Padilla. Kung ako lang ang tatanungin nyo mga kababayan, baka yung karir ng Daniel Padilla mas lalong maboost kung sakaling gagawa siya ng mga pelikula mga kababayan na may kinalaman po sa katulad nung ginagawa ng kanyang tiyuhe na si Robin Padilla or ng kanyang tatay na si Romel Padilla mga kababayan. Ano po? So magpatuloy pa natin. At saka eto mga taga ABS-CBN, homegrown to Ay, Doon oo. nagsimula eh. At saka ma-A-list to ng ABS-CBN. Oo, nangunguna sa listahan. Correct. Kapag homegrown talent ka ng isang network, nandun kagad yung bigat mo. Di ba? Oo, tama. Kumbaga sila ang nagbigay ng pangalan hanggang sa sumikat. Aba, hindi naman basta-basta itatatwa yung talent na ganyan. Correct. At saka pangit naman siguro para sa ABS-CBN na nagkamali. Tapos Bibitawan. Agad-agad. bitawan. Parang Agad-agad. oo, Yun. naman, bigyan ng second chance. Oo. Ikaw ba gusto mo magtambal pa rin sila ni Catherine? Sa panahon ngayon, parang hindi muna. Mhm. Patatagalin. Magbilang siguro muna tayo ng mga taon. Ayan. Tapos, Ilang taon kaya palagay mo, Wendell? total bata pa naman sila, bibigyan natin ng mga 5 taon. Kumbaga, buro na. Oo, naman. Buro na. Siguro isa, dalawa, sobra pa nga yun di ba? Pero 5 taon, parang kumbaga sa basketball player naka-sideline na yun. Correct. Tapos, di ba, ang title eh, Till We Meet Again, gano'n. Till we meet again. Ay, Nora Honor. Till we meet again. Nagbibigay ng ideya. Di ba? Hello, love. Goodbye. Hindi, aalisin yung goodbye. Hello, love. Ayo, pwede. Di ba? Tapos Yun. naka-close pa rin. Till We Meet Again. So anyway, mga kababayan, putulin na natin dyan. Ano po? At yung mga gusto makapanood nitong update nitong si Nanay Christopher May sa Showbiz Now na panoorin nyo po dito sa Showbiz Now na. So sa madalit salita mga kababayan, ano po, etong si Daniel Padilla is naka-renew na ulit ng another contract dito sa ABS-CBN. Magandang bagay ito para dito kay Daniel Padilla. Pero ang tanong ngayon mga kababayan, magkakaroon pa ba ng mga movie etong si Daniel Padilla? Dahil gaya nga ng sabi ng kanyang mga fanatiko, talagang kawawa naman kung hindi magkakaroon ng panibagong movie or panibagong eksena etong si Daniel Padilla. Dahil gaya nga ng sabi dito mga kababayan, ay tila nawawasak na ang bulsa nitong si Daniel Padilla at kawawa naman kung hindi magkakaroon ng movie. So kaya mga kababayan, ano pong opinion ninyo hingil po dito na kung saan mga kababayan kahit nahaharap sa matinding isyo etong si Daniel Padilla, nabigyan pa rin po siya ng another contract nitong ABS-CBN. Mga kababayan, at gaya nga po ng sabi natin, good publicity or bad publicity, still publicity. At yan po yung nangyayari ngayon kay Daniel Padilla na bagamat nahaharap sa matinding issue, kahit papaano, talagang tinatanggap pa rin ng ABS-CBN. So kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa ating mga tinalakay na topic na ito mga kababayan? At pupunta na po tayo dito sa next topic po natin patungkol dito mga kababayan sa nakita nating balita galing dito sa Abante. Ano po, Abante, TNT, tunay na tabloidista. Sabi po dito, ito daw pong si Catherine Bernardo, Jericho Rosales, magkasamang nagja-jogging, mga netizen ay intriga. So ito, basahin po natin yung nilalaman. Sabi po dito mga kababayan, naiintriga ang mga netizen sa lumalabas na larawan na tila magkasamang nagja-jogging, sina Catherine Bernardo at Jericho Rosales. Hindi napigilan ng mga netizen na mapatanong sa totoong estado ng relasyon ng dalawa dahil pareho silang dumaan sa breakup. So alam naman natin na etong si Jericho Rosales ay kagagaling lamang din po sa breakup at ganun din etong si Catherine Bernardo. So ngayon mga kababayan, ang tanong kasi dito, bakit nakikitang malimit na magkasama etong si Catherine Bernardo at saka itong si Jericho Rosales? Eto kaya mga kababayan ay may nilulutong proyekto or may nilulutong bagong pelikula mga kababayan na kung saan ang magkatambal itong si Catherine Bernardo at saka itong si Jericho Rosales. Yan yung matinding tanong dyan mga kababayan. Pero yung iba hindi rin maiwasan na makapag-isip na tila may namumuong relasyon dito di umano kay Jericho Rosales at saka dito kay Catherine Bernardo. Pero ang tingin ko dyan mga kababayan, kung ako ang tatanungin nyo, parang di umano may binubuong pelikula etong si Catherine Bernardo at saka itong si Jericho Rosales. So sabi pa dito, patatandaan nung Nobyembre 2023, naghiwalay sina Catherine at Daniel Padilla. Samantala, nito lang nakarang ibinunyag ng malapit na kaibigan na Jericho at Kim Jones na 2019 pa hiwalay ang mga ito. So sabi pa dito, dahil diyan, umuugong ang balibalitang posibleng may romantikong koneksyon ng dalawa.
sa Facebook post ng isang netizen na si Joan Canhe. Sinabi niya nga nakasabay nilang mag-jogging ng mga kasama niyang sina Catherine at Jericho. So, ibig sabihin, nakasabay nilang mag-jogging itong si Catherine Bernardo at saka itong si Jericho Rosales. So, ito yung larawan na ipinost mga kababayan. So, nakita nila na magkasama itong si Jericho Rosales at saka itong si Catherine Bernardo. So, sabi pa dito, basahin pa natin. Ito daw, post ko na din sa wall ko para may remembrance. Kasabay lang namin mag-jogging sila Catherine Bernardo at Jericho Rosales, aniya. Ngunit nang kumalat na sa iba't ibang social media news page, ang larawan nilinaw ni Canhe na edit na post na may kasama ang dalawa, si John Manalo. Yan po yung sabi dito mga kababayan, edit. Ito daw yung edit na post. May iba pa silang kasama. Si John Manalo pala, sorry. Paglilinaw ni Canhe. So, ibig sabihin, hindi lang pala nag-iisa etong si Catherine at saka itong si Jericho Rosales. Kung hindi, meron pa pala din po silang mga kasamang iba. So, kasi pinapakalat nung iba, mag-isa yung dalawa na nagja-jogging mga kababayan at silang dalawa lang. Etong si Jericho at saka itong si Catherine Bernardo. Yun pala, may kasama pa pala mga kababayan. So sabi pa dito, sambit ng ilang netizen baka raw may nilulutong pelikula o palabas ang dalawa kaya magkasama. Sa ngayon, wala pang pahayagan dalawang kampo ukol sa balitang ito. Yan po yung sabi dyan. Pero anyway mga kababayan, kaagad namang nasundan niya ng panibagong balita galing naman dito sa Abante. Una sa balita na kung saan mga kababayan, sabi naman po dito, Catherine Bernardo, Jericho Rosales may nilulutong project. So sabi dyan mga kababayan, basahin po natin yung nilalaman. Ito daw, ang bongga ng sighting kina Catherine Bernardo, Jericho Rosales habang nagja-jogging kamakailan sa Marikina Sports Complex. Siyempre viral kaagad yon. Mainit niyang pinagtatalunan ng mga netizen kung bakit magkasamang nagja-jogging ang dalawa kahit may kasama naman sila. May ibang ang kinikilig na magkasama sina Catherine at Jericho Rosales. So may kinilig na agad mga kababayan at alam naman natin kapag may kinilig na ganyan, yung ibang mga netizen isusulong na agad yung tambalang Jericho Rosales at saka itong si Catherine Bernardo. At alam naman natin ngayon mga kababayan, si Catherine Bernardo pagdating sa ganyang pakikipag-collab sa ibang artista. At alam naman natin na napakagaling na actress nitong si Catherine Bernardo at kahit sino yung itambal nyo dyan ay papanoorin po yan ng mga netizen. Ano po, so sabi pa dito, komento naman ng Showbiz Insider, dahil sa sighting na iyon sa dalawa ay tila biglang nanahimik ang isyo sa hiwalayan ni Jericho at ng misis niyang si Kim Jones. Sabi pa dito mga kababayan, ito daw, ang mas pinag-uusapan nga sa ngayon ay kung bakit magkasama sina Catherine at Jericho. Wala pang confirm sa bagay na ito, pero isa raw ang head ng isang streaming app na nakakulab ng ABS-CBN ang interesadong gawan ng proyekto sina Catherine at Jericho. Hindi kaya pinag-uusapan ng tungkol sa proyektong iyon at tahimik pa lamang sina Catherine at Jericho. Well, yan po yung sabi dyan mga kababayan. Anyway, marami naman ang mga ayaw maniwala na may romantic involvement sina Catherine at Jericho. Baka friends lang daw. Talagang dalawa. Makapagtanong-tanong nga. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. Pero anyway, ang tingin ko talaga dyan, kung ako po tatanungin nyo, ay may nalulutong pelikula etong dalawa. Kaya yan nakikita nyo magkasama at nakikita nyo nagja-jogging. Minsan lumalabas-labas at minsan nga naiispatan pa na kumakain sa mga restaurant, mga kababayan, hindi umano, etong si Catherine at saka itong si Jericho. Ang tingin ko dyan, mga kababayan, baka may niluluto or may binubuong bagong pelikula. Dahil gaya nga po ng sabi ko sa inyo, kahit sinong aktor ay talaga magkakaroon ng interest dito kay Catherine Bernardo na makatambal, mga kababayan. At alam naman natin, once na magkaroon ng pelikula, nakatambal mo etong si Catherine, automatic panonoorin niya ng sambayan ng Pilipino dahil sa galing ng pagiging actress nitong si Catherine Bernardo. So sa akin, mga kababayan, kung magkaroon man sila ng pelikula, talagang napakagandang bagay po noon. Lalo na pagdating po sa karir nitong si Catherine Bernardo. Malaking tulong po noon mga kababayan. At alam naman natin na etong si Jericho Rosales, talagang batikang aktor din mga kababayan. At talagang tatangkilikin at aabangan yung mga pelikulang gagawin nila. So anyway kayo mga kababayan, ano pa ang komento ninyo hingil po sa kumakalat na balita na may nilulutong bagong proyekto etong si Catherine Bernardo at saka itong si Jericho Rosales. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang komento at gusto po ninyong sabihin hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin. At ganoon din mga kababayan, dito sa balitang tinalakay po natin na kung saan ayaw na daw makipag-usap ni Catherine Bernardo
Bernardo sa usaping pera dito kay Daniel Padilla at yung abogado na lamang daw po ng mga Bernardo ang pinapakiusap sa kampo nitong si Daniel Padilla. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo po hingil po dyan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, ay nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, ay hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or maglalig tayo ng mga ganitong klase ng topic or issue na nagaganap po dito po sa ating bansa. Gusto ko din po kayong batiin, lalo na yung mga team replay, na maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood po ninyo ng replay at hindi po ninyo nakakalimutan na i-like po ito pong ating mga video. Ganon din po sa lahat ng team replay na hindi po nakakalimutan na mag-iwan po ng inyong mga komento. Maraming salamat po. Especially din po sa lahat ng team replay na hindi po nakakalimutan na huwag i-skip yung ating mga ads. Maraming salamat po sa inyo. Utang ko po sa inyo kung nasasaan po ako ngayon. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.